Ang lakas ng loob mo. Siyang Master Gunanfeng, ang tunay na tagapagmana ng pamilya. Ah, eh, ah. Ah. Ang isang anak sa labas, may karapatan bang makipag-agawan sa kanya? Gumagawa ka ng gulo sa teritoryo ko. Gusto mo bang mamatay? Ikaw. Yin-en, huwag kang makialam. Huwag mong isipin na dahil ipinanganak ka sa Yusing, sa pinakamayamang pamilya, hindi kita. Umalis ka. Seg. Tulungan mo ako. Kumusta, Master? Ako ang Guardian System. Na nagising sa iyong utak. Nakita na si Guye, ang iyong kaklase, ay binubuli ni Gunanfeng. Sa hinaharap, magiging isang malaking kontrabida siya. At papatayin niya ang lahat ng mga taong konektado kay Gunanfeng. At ikaw na lumaki kasama si Gunanfeng. At nakatakdang ikasal sa kanya. Ang unang taong aalisin. Ni Guye. Kailangan mo lang siyang paamuhin para mailigtas ang iyong buhay. Anong pinagsasabi mo? Tingnan mo ang mga mangyayari sa hinaharap. Maiintindihan mo. Anong pinagsasabi mo? Ha? Master, naniniwala ka na ba ngayon? Gusto mong iligtas kita. Ang inosente mo. Ang hina mo. Hindi ka karapat-dapat sa tiwala ko. Mas mabuting patayin na lang siya. Para hindi na siya umabot sa araw na maging kontrabida. Huwag, Master. Si Guye ay mabait at walang kalaban-laban ngayon. Kung gagawin mo yan, mapupukaw mo siya. Na maging kontrabida agad. At lalabanan ka niya. Ay, nakakainis. Lumayas ka sa isip ko. AMEA. Gusto kong marinig. Na ikaw mismo ang magmakaawa sa akin. Seg. Nagmamakaawa ako. He. Mabait na tuta. Dalhin niyo siya. Opo, miss. Nagsimula na ang misyon. Pakiusap, Master, protektahan si Guye. Para hindi siya masaktan ng kahit sino. At maging kontrabida. Ako ang nagligtas sa'yo kagabi. Hindi mo ba nakalimutan? Hindi rin naman ako isang mabuting tao. Pero dahil iniligtas kita, ako ang iyong tagapagligtas. Oh. Kailangan mong sumunod sa akin. Ayoko. Alam mo rin naman, sa Sheng University, walang sinuman ang nangangahas na kalabanin ako. Kung hindi ka marunong, mas lalo ka lang maaapi. Gusto mong maging tuta ako. Hehe. Ay, nagtataka ako. Inanggap ka na sa pamilyang Gu. Bakit ka pa rin pinipigilan ng gunggong na si Gunanfeng? Nang ganoon na lang. Ang nanay ko ay kabit. Kinasusuklaman ang kanyang pagkatao. Hindi pwedeng makita ng publiko. Oh. Ang galing naman ng rason. Pero ang nanay mo ang kabit. Hindi ikaw. Anong kinalaman yan sa'yo? Yin-en. Ha? Sino ang nagsabi sa'yo na makipag-usap sa anak sa labas na yan? Anong ginawa ko?
Huwag kang mag-aksaya ng oras sa pag-ibig. Sa isang tulad niya na mababa ang estado, ang pakikipag-ugnayan sa isang anak sa labas ay kahihiyan sa pamilya. Si Gunanfeng ang pinakamagandang pagpipilian. Kung ganoon ninyo, pinahahalagahan si Gunanfeng. Bakit hindi kayo na lang ang sumama sa kanya? Ikaw. Ha? Paano ka nakikipag-usap sa tatay mo? Kulang ka na naman ba sa edukasyon? Mahal kong ama. Pinansin niyo ba ako? Papa, dalhin mo ako, please. Inaapi nila ako. Papa, dalhin mo ako pauwi. Papa, nakikiusap ako. Papa, dalhin mo ako. Bumalik ka, dalhin mo ako. Pinadala kita sa boarding school para baguhin ka. Huwag kang maging walang utang na loob. Mga bodyguard. Hindi tumatanggap ng ligaw na tuta ang bahay na to. Palayasin niyo siya. Sino ang mga ngahas? Ha? Ako ang nagdala sa kanya rito. Kaya ako rin ang magdadala sa kanya paalis. Hindi mo kailangan makialam. Yin-en, binabalaan kita. Huwag mong isipin na dahil tumakas ka sa eskwelahan, hindi na kita kayang kontrolin. Mamayang hapon, lalabas ka para mag-sketch. Kung hindi ka makapagsumite ng isang kasiyasyang obra, gagamitin ko ang batas ng pamilya sa'yo. Tutulungan kita. Talaga? Oh, kinontrol ko ang kalidad ng pagguhi. Hindi malalaman ng guro at ng tatay mo. Ha? Anong tinitingnan mo? Ang hirap mong kausapin. Paano nangyari sa boses mo yan? Ang sugat ni Gunanfeng ay hindi pa. Hindi pa gumagaling. Akala ko nagpapanggap ka lang, na ang maikling salita ay nagpapamukhang kuol. Ganun ba? Hindi ako. Pareho ang loob at labas ko. Bakit ka kinakabahan? Nagbibiro lang ako. Alam kong hindi mo magagawa yan. Hoy, tingnan mo, ang kapatid mong anak sa labas. Kailan pa nakipag-ugnayan sa miss? Kailan pa sila? Naging ganito ka-close. Isang palaka na walang kaalam-alam sa sarili. Nangangarap pa ring makipag-agawan sa akin. Sama na ng pamilya. Emie. Nakakatawa. Maliit na tuta, kagabi. Ginulo mo ang tao ko sa rooftop. Dapat may paliwanag ka, di ba? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Anong gusto mo? Hindi mo aminin, di ba? Ang tigas ng dila mo. Tingnan natin kung makasigaw ka. Pagsisisihan mo to. Sinong walang kakot ang nangahas na saktan ako?
Yinen, Sino ang sinasabi mong walang kwenta? Yinen, magkakilala tayo simula pa noong bata pa tayo. Maituturing tayong magkababata. Tutulungan mo si Gui. Sinong magkababata? Hindi kita kilala. Pinilit mong maging kontrabida si Guye, at nadamay ako. Ikaw ay isang salot. Sigurado ka bang, para sa hamak na yan, ay makikipag-away ka sa akin? Ah, ikaw. Hindi siya tao. Siya ay aso, ang aking. Yinen, huwag kang magbaloko sa kanyang itsura. Hindi siya magandang klase. Baka pinaplano ka na niya. Oh! Ayabang kagatin ng kuta ang amo niya. Ayabang kagatin ng kuta ang amo niya. Hindi po. Bakit ka nagapangga? Yinen, pakinggan mo ang payo ko. Mas mabuting lumayo ka sa kanya, kung hindi. Manahimik ka. Tinuturuan mo ba ako? Gantihan mo siya. Ay, Kamay. ay. Ma'am. Umalis ka. Yinen, anong benepisyo ba ang ibinigay sa'yo ni Guye para ipagtanggol mo siya ng ganyan? Ano ang pakialam mo? Gusto mong palakihin ang gulo. E di palakihin pa natin. Hello. Hello, Tito Gu. Ako po si Yin En. Nabalitaan ko po na nakikipag-ugnayan kayo sa papa ko. Pero sinaktan lang ako ni Gunanfeng. Paano na yan? Kapag nalaman po ito ng papa ko, baka kanselahin niya ang inyong kooperasyon. Ano? Ha? NN. Huwag mo na siyang patulan, at huwag mo nang sabihin sa papa mo. Ako na ang bahala magturo sa kanya ng leksyon. Sige po, salamat po, ito. Sage, Seg. Yinen, ikaw pa ang naunang magsumbong. Ano ngayon? Alice, MEA, hampas lupa. Hindi ka pa ba lalapit para alalayan ako? Guye, humanda ka sa akin. halika, dito. Opo. Ha? Hindi ko po kaya. Sinabi ko bang buhatin mo ako? Paumanhin po. Akala ko po gusto nyo. Huwag kang masyadong assuming. Kung hindi mo alam,
Sasabihin ko sa'yo kung ano ang dapat mong gawin. Humiga ka. Hoy. Dapat kang dumapa. Ngayon, masunurin ka na. Hindi mo ako kayang tingnan. Nahihiya ka ba? Guye. Hindi po. Karangalan ko pong maging daan para sa inyo. May alam ka rin pala. Ito ay para sa'yo, bilang isang maliit na aral. Mula ngayon, dapat mong sundin ang aking mga patakaran. Nang walang pahintulot ko, huwag kang basta-basta kikilos. At ikaw ang kusang loob na maging uta. Dapat kang maging lubos na tapat sa akin. Huwag kang mag-isip ng masama, naiintindihan mo. Tandaan mo yan. Salamat. Salamat saan? Sa pagsampal ko sa iyo kanina. Sa nangyari kanina. Salamat sa'yo. Isang kuta na marunong kumanaw ng utang na loob. Umuwi ka na at manood ng palabas. Hayo. Hindi ko po talaga sinaktan si Yin-en. Si Guye po ang nanggatong. Ikaw na suwail na anak. Nagsusumbong na nga siya sa akin, nagkapalusok ka pa. Ako, Siniraan mo ang kapatid mo. ako, Bobong walang paningin sa hinahara. Si Yin-en ba ang kaya mong kalabanin? Kung magsumbong siya sa tatay niya, at maapektuhan ang negosyo ng dalawang pamilya, hindi kita palalampasin. Pa, kumalma po kayo. Maganda ang ipinapakita mo kamakailan. Sa darating na panahon ay maghahanda ako ng salo-salo para patunayan ka sa pamilya. bakit naman? Si Guye ay isang anak sa labas na galing sa squatter. Paano mangyayari yan? Aye. Kuya. Mag-ingat ka sa pananalita mo. Magkapatid tayo sa ama. Ang pagmumura mo sa akin ay kawalang galang kay Papa. Alam kong nagkamali ako. AMM. Guye, kahit pa si Yin-en ang naging sandalan mo, wala pa ring silbi. Hindi kanya kayang protektahan palagi. Kapag nakahanap ako ng pagkakataon, mas lalo kang magdurusa. Lumabas ka, tingnan ko, ang progreso ng misyon. Master, ikinalulungkot ko. Walang pag-usad ang iyong misyon. Patuloy pa ring nagiging masama si Guye. Paano nangyari yon? Niloloko mo ba ako? Ang bait-bait niya, parang kuneho. Hindi ba tinoprotektahan ko na siya? Ang bait-bait niya, parang kuneho. Hindi ba tinoprotektahan ko na siya? Bakit ganito? Paumanhin, Master. Limitado ang kakayahan ng sistem. Hindi nito matutukoy ang dahilan. Umalis ka. Yin-en, huwag kang. Magkapalin lang sa itsura niya. Hindi siya magandang tao. Baka pinaplano ka lang niya. Kaya pala si Guye ang nagplano noong gabing yon. Seg. Dalhin siya pabalik para gamutin. Opo. Naggapanggap lang pala siya. Ang pagsunod, ang pagkapakaawa. Lahat yon, paloloko lang sa akin. Hey.
Ang bait mo naman. Ikaw ang aking tagapagligtas. Kung gayon, umahol ka. Aw. Magaling, Guye. Nagtataka ako. Tunay ka bang puta? O isang gutom na lobo? Hi. Maliit na anak sa labas, matagal na kitang hinihintay. Ginagamit mo pa si Yin En para lokohin ako. Hayaan mong patunayan ni tatay para sa'yo. Dapat kitang ipadala. Sa imbierno, kasama ang ina mong walang kwenta. Bugbugin niyo siya. Aray. Bilisan nyo, tumawag pa kayo ng mas maraming tao. Ah. Pag-usapan natin ito. Pag-usapan natin ito. Ah. Yinen. Ito ay personal na away namin ni Guye. Hindi mo kailangang makialam. Nagkakamali ka. Nandito lang ako para makisali. Ituloy nyo lang. Narinig nyo ba? Huwag nyo nang paghintayin ang yaong ladi. Bugbugin nyo siya. Tigilan nyo. Hindi ba't ang lakas mo kanina? Bakit hindi ka na lumalaban ngayon? O kaya, ginagawa mo lang yan para kaawaan ka ni Yin-En? Sinasadya mong magpakita ng kahinaan. Interesante. May problema ka nga. Guye, tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapangga. Amo, bilis, tulungan mo siya. Kung magpapatuloy pa yan, magiging kontrabida siya. At walang makakalabas sa parking lot. Hindi ko tutulungan. Isa ka lang naman, aso na pinaglalaruan niya. Sa tingin mo ba papansinin ka niya? Papansinin niya. Siguradong papansinin niya. Baliw na aso, talagang gusto mong makipaggatayan sa akin. Yin-En. Hindi ba't sabi mo, hindi mo tutulungan ang batang yan na si Guye? Sinabi ko rin, kapag nananakit ka ng aso, tingnan mo muna ang amo. Nakalimutan mo. Pumunta ka sa ospital para ipagamot ang utak mo. Umalis ka. Suwerte ka, bata ka. Tara na. Nanalo ako. Guye, sabihin mo sa akin ang totoo. Naggapanggap ka ba talaga at niloloko ako? Huwag kang magsinungaling. Ayoko sa mga sinungaling. Isa lang ang pagkakataon mo. Pag-isipan mong mabuti bago sumagot. Totoo ba talaga ang iyong intensyon na maging tapat sa akin? Hindi na kailangang isipin, sa iyo lang ako tapat, yaong ladi. Buti na lang may guardian system. Kung hindi, maniniwala talaga ako sa mga kasinungalingan mo. Walang pag-usad sa misyon. Ibig bang sabihin, naging masamang kontrabida na si Guye? Opo, Master. Hindi ko inakala na nagpapanggap lang siya. Ang pagpapaamo sa kanya ay magiging mahirap. Kahit ang pinakamabangis na aso ay kayang paamuin. Hindi ba mas madali ang tao? Master, may plano ka? Siguro kung malaman lang natin ang dahilan kung bakit siya naging kontrabida.
at malutas ang kanyang problema, at tulungan siyang makuha ang lahat ng gusto niya. Wala na siyang masasamang iniisip. Natural, magiging mabuting tao siya. At hindi na rin siya magiging banta sa akin. Sige, Master, subukan mo. Mag-ingat ka. Miss, naasikaso ng doktor. Ang sugat ni Guye. At ayon sa utos mo, tinali na siya. Nasaan ang mga dokumentong pinahanda ko? Narito po. Guye, naiingayan ako sa'yo. Miss, bakit? Huwag ka nang maggangap, nakakasawa na. Sabihin mo, ano ang layunin mo sa paglapit sa akin? Hayaan mong hulaan ko. Gusto mo akong gamitin. Labanan si Gunanfeng. Tapos makuha ang mana ng pamilyang Gu. Tama ba? Magkunwari ka pa. Lalasonin ko ang dila mo. Pupuputulin ko ang mga litid mo sa kamay at paa, para habang buhay kang manatili dito. Ah. Ang talino talaga ni Yong Ladi. Hindi ko inakala na madidiskubre mo agad. Gusto ni Gunanfeng na alisin mo ako? Hindi ganoon kadali. Kaladkarin at ipakain sa aso. Guyi, sinundan ko na si Yong Ladin N. Sa loob ng 1 linggo, ayon sa utos mo. Kapag nagkakating klase siya, nagtatago siya sa rooftop. Malapit na. Kumilos na tayo. Hindi sapat. Ulit. Sa wakas, ipinakita mo ang tunay mong mukha. Isang taong pulad ng pangalan mo. Gusto ko. Pero ngayon, pwede na tayong mag-usap. Magbenta ng sarili. Anong ibig sabihin yan? Literal na ibig sabihin. Maging puta ko. Kung anong sabihin ko, yun ang gagawin mo. Kaya mo ba? Hindi. Matutulungan kitang makuha ang mana. Kung ganun, manatili ka na lang dyan. Kung ganun, manatili ka na lang dyan. Pumapayag ako. Miss, ang kasunduan sa papel ay parang biro lang. Hindi ako kayang ikulong yan. Kapag wala ka ng silbi, saka tayo magbabayaran. Sino ang susundin? Ako ang magdedesisyon. Pinayagan ba kitang umalis? Linisin mo ang sarili mo. Baka madumihan ang paningin ko. Teka. Hubarin mo ang damit mo. Bakit mo ako tinitingnan? Gusto mo bang ako pa ang maghubad para sa'yo? Kailan pa yan? Hindi mo na kailangang malaman. Pansinin mo ang tono ng pananalita mo. Gusto kong malaman, sasabihin mo. Huwag mo akong paghulaan, naiintindihan mo ba? Sigaw. 10 taon. May kinalaman ba ang sigaw sa pagiging kontrabida ni Guyi?
Dati, pinilit kitang palisin ang nanay mo. Para lang maging mas walang puso ka. Ano pa ang inaalala mo? Mukhang gamot lang ang makakapagkatauhan sa'yo. Sabihin mo. Ano ang natutunan mo sa 10 taong yan? Ako ay anak sa labas. Kung gusto mong kilalanin ka ng pamilya at maging karapat-dapat na tagapagmana, kailangan mong magbayad ng mas malaking halaga. Hindi ka dapat magkaroon ng damdamin o kahinaan. Dapat matigas ang puso mo at malakas ang diskarte. Lahat ng kumakalaban sa akin, hindi karapat-dapat mabuhay. Hahaha. Ikinagagalak kong makita na mayroon kang ganyang pananaw. Ngayon, inaabangan ko na kung sino sa inyo ng kapatid mong si Nanfeng ang magiging tagapagmana ng pamilya. Hahaha. Ako lang. Maliligo muna ako. Pakihanap nga kung anong lugar ang sigaw. Ang tanging impormasyon na nakuha ko ay ito ay isang experimental private school na itinatag ng Gu Corporation. Nasa isang isla ito na napapalibutan ng dagat. Hiwalay sa mundo. At ang mga tao roon ay pang nakakulong. Ito ay katulad ng closed-type high school na pinasukan ninyo noon. Naiintindihan ko. Dalhin mo ang mga tao at imbestigahan ang sigaw. Pupunta ako sa bahay niya. Pupunta ako sa bahay niya. Opo. Ano kaya ang pinagdaanan niya sa ganoong lugar para maging isang mapanlinlang na kontrabida? Naong huli kang nabuking sa harap ni Miss. Agad na pinuntahan ng bodyguard niya ang sigaw para imbestigahan ka. Ano na ang plano na yon? Sige pa. Maging aso. Ang nakakatakot na demonyong ito ay napigilan ng Young Lady. Kaibigan ka ni Gunanfeng. Piliin ang kamatayan o magtrabaho para sa akin. Hindi mabuting tao ang Young Lady. Bakit mo pa rin siya hinahamon? Hindi ka ba natatakot na mawala ang buhay mo? Mas lalo na ako. Naglaro lang. Kung sino ang matalo, buhay ang kapalit, Emye. Paumanhin, Miss Yin. Ang opisina ng Second Young Master Gu. Walang sinuman ang maaaring pumasok. Sabi ni Tito Gu, pwede akong lumabas-pasok kahit kailan. Umalis ka. Ano yan?
Gusto mo akong kilalanin. Kakatapos lang nating pumirma ng kasunduan. Nag-iisip ka na agad. Maliit. Na aso. Sabihin mo sa akin, anong ibig sabihin ng mga litratong ito sa dingding? Para saan ang mga ito? Lahat sila ay gusto kong patayin. Kasama ako. Hindi. Iniligtas mo ako. Magpapasalamat ako. Sana nga. Baliw ka. Sumunod ka lang ng maayos sa ating kasunduan. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi ka makakatagal sa Shengde. Una, Miss, Nasaan na ang pinapahanap ko? nakakuha ako ng ilang impormasyon tungkol kay Guye. At nalaman ko rin, na bata pa lang siya ay sinasanay na siyang maging tagapagmana. Pero ang paraan ng pagtuturo ay sobrang brutal. Hindi lang pambubugbog, kundi pati paggamit ng gamot. Kaya ang kanyang katawan at isip ay dumanas ng matinding pagpapahirap at kontrol. Sa weekend ang aking debut party. Pupunta ka ba? Depende sa mood. Anong gusto mong regalo? Ikaw. Pumunta ka lang. Ha? Nililigawan mo ba ako? Kung gayon, tuturuan kita. Kung paano magpakumbaba. Hindi kita makita ngayon. Bumaba ka. Ayan. Tama. Pero, nakakuyom ang kamao mo. Gusto mo ba akong patayin? Ito ang bagong produkto na binuo ng kumpanya ng aking ama para masubaybayan ko ang bawat galaw mo. Sa tuwing kailangan kita, ilaw yan ng pula. Oh. Gusto mo, ako na lang magsuot sa'yo. Kontrolin ako. Bobong tuta. Nag-alala lang ako sa'yo. Bawal tumanggi. Bakit 130 ang kibok ng puso mo?
Kinakabahan ka. AMEA. Ang mga mahihirap na estudyante sa klase. Hanggang mamatay, mahirap pa rin. Ngayon, may shortcut. Gusto mo? Naman. Gusto kong mawala si Guye, bago ang handaan ng pagpapatunay. Pero masyado siyang maingat sa akin. Kailangan kitang papuntahin siya. Sabihin mo lang. Isang anak sa labas na hindi lumalaban, kahit saktan o murahin. Madali lang siyang manipulahin, di ba? Ito ba ang hinahanap mo? Huwag mo akong hawakan. Sinadya kong piliin ang lugar na ito ngayon, para gawan ka ng aksidente. Tumalon ka kung hindi. Binabantaan mo ako? Gumamit ka ng kutsilyo. Mukhang hindi rin mahalaga, ang abo ng nanay mo. Isa kang walang puso at malupit. Mamamatay tao. Criminal. Hahaha. Hindi ako ang pumatay. Hindi. Ikaw ang pumatay sa nanay mo. Isa kang mamamatay tao. Hindi ako pumatay, huwag mo nang sabihin. Hindi ako pumatay. Guye. Tinutulungan ka lang ng kuya mo. Kung tumalon ka, makakalaya ka na. Bilisan mo, bumaba ka at tingnan. Naghihintay ang nanay mo sa ibaba. Sage, ipagpatuloy mo. Ay tama, isipin mo. Isipin mo pa. Guye, nababaliw ka na ba? Ayokong malala. Ang isang taong nang api sa akin noong nabubuhay pa siya. At naging dahilan para mabuhay ako sa dilim. Iniwan ka ng nanay mo para makatakas sa pamilyang Gu at naging isang plantang tao. Hindi mo ba siya kinamumuhian? Hindi na rin naman siya magigising. Kaya ipadala mo na siya palayo. Ito ay isang kinakailangang aralin sa pag-iisip. Kung malambot ang puso mo, hindi ka karapat dapat maging anak ni Gulintian. Pero bakit? Kailangan mong gawing biro ang sakit ko. Guye. Paano namatay ang nanay mo? Wala ka bang alam? Isa kang walang pusong hayop. Guye. Huwag kang kumatay. Yin-en. Siya ay isang baluktot ang isi. Isang demonyo na pumatay sa sarili niyang ina. Tutulungan mo pa rin siya. Hindi ka ba naniniwala sa sinasabi ko? Naniniwala ako. Ha. Naniniwala siya. Naniniwala akong mabait siya. Ibigay mo sa akin ang kutsilyo. Sabi ko, ibigay mo sa akin ang kutsilyo.
Niloko niya ako. Lintik, Hindi ba sinabi ko sa'yo? nasundin ang sinasabi ko. Gusto mo akong labanan? Hindi ko mapigilan. Ayos lang. Ako na. Anong gagawin mo? Ah, Huwag mo akong galitin. Wala akong pakialam sa mga awayan. Sa lumang bahay ng pamilya Gu. Lahat ng may kinalaman kay Guye. Ako ang bahala. Hahaha. Naku, nagsisimula pa lang ang laro. Hanggat buhay siya. Hindi makatapos ang laro. Gusto mo bang maging mamamatay tao? Guye. Kung makukulong ka, sino ang kutupad sa kontrata? Guye. Isa degrees ang lagnat. Kailangan agad bumaba ang lagnat. Pinapainisyon kita, hindi pinapalo. Miss, kumalma ka. Pasyente siya. Umalis ka. Kung hindi siya iniksyon, magiging panga siya sa lagnat. Hindi ito ang huling beses. Guye, kilalanin mo ako. Inuutusan kitang magpa-injection. Kung hindi ka magpa-injection, masisira ang utak mo sa lagnat. Natatakot ako. Wala kang karapatang kumanggi. Hindi lang pagpalo, kundi paggamit din ng gamot. Ang kanyang katawan at isip ay dumanas ng di makataong pagpapahirap at kontrol. Pumirma ka sa akin ng kasunduan, di ba? Pumayag kang susundin mo ako. Hindi ka pwedeng bumawi. Huwag kang matakot. Para mabilis kang gumaling. Hindi ko kasalanan na sinakan kita ngayon. Dapat mong isipin kung ano ang mali mo ngayon. Mali ba? Na hindi ako sumunod? Tama ka. Huwag kang maging padalos-dalos sa susunod. Sabihin mo muna sa akin ang lahat ng gagawin mo. Ang pagsunod sa akin, ang pagpapaligaya sa akin, ang pinakamahalaga. Naiintindihan mo ba? Naintindihan ko. At saka, huwag kang basta-basta magtitiwala sa mga tao sa labas. Lalo na sa mga pulad ni Baiya, na may masamang intensyon. Kung hindi, maloloko ka tulad ngayon. Ikaw naman, Maliban sa akin. espesyal ka. Binabati kita, Master. 20% na ang natapos sa misyon.
Sa wakas ay nagsisimula ng tanggapin ni Guye ang iyong pagpapaamo. Ibig sabihin, tama ang paraan ko. Tama ang iyong ginawa ay nakapagpagaling sa madilim at saradong puso ni Guye. Ipagpatuloy mo, Master. Hindi ko inakala na ang isang kontrabida na hindi pa nakaranas ng kabutihan at pagmamahal. Talagang marunong kumilala ng amo. Ang misyong ito, nagiging interesante. Hindi marunong lumugar. Pati ang kagwasak sa engagement party, ginawa mo pa. Inahiya mo lang ako. Si Guye at Bayran ang nag-away, wala akong kinalaman. Hoy, mag-ingat ka sa pananalita mo. Inaakala mo bang tanga ang tatay mo? Kung wala kang kinalaman, anong magagawa ng mahiyap na si Baiya? Wala. Simula ngayon, si Eye ang magiging lehitimong young master ng pamilyang Gu. Walang sinuman ang dapat magpabaya sa kanya. Opo. Anak sa labas, akala mo ba dahil tinanggap ka ng pamilya? Walang sinuman ang maglalakas loob na banggitin ang marumi mong nakaraan. Maghintay ka na lang na patayin ka ng mga tsismis. Sisiguraduhin kong, habang buhay kang mabubuhay sa anino. Anong ginamit na paraan ng anak sa labas na yan? Sa isang iglap, naging tuta na siya sa likod ng yaong ladi. Siya ngayon ay ang tunay na pangalawang young master ng pamilyang Gu. Anong young master? Mas bagay sa kanya ang mamamatay tao. Hindi mo ba nakita ang video sa Campus Online? Siya mismo ang pumatay sa nanay niya. Grebe. Anong tinitingnan mo? Ha? Anong pinag-usapan niyo? Ha? Oh, Nagkukunwari ka pa, Miss Lin. Araw-araw kang kasama ng isang mamamatay tao. Hindi ka ba natatakot bangungutin? Alam kong ikaw ang nag-upload ng video. Alam ko ang pakay mo. Burahin mo ang video. Kaya kitang durugin sa pera. Ha? Baka mali ang dinudurog mo. Wala sa akin ang original na file. Nasa kay Gunan Feng. Masarap, anong pakiramdam? Gunanfeng, hindi ka ba titigil? Ngayon, nakita na ng lahat ang tunay mong pagkatao. Saan ka man maggunta, pagbubulungan ka ng mga tao. Ang isang walang utang na loob, na hindi man lang kinalampas ang sariling ina, hindi dapat minamahal. Hahaha. Ano? Tinamaan ka sa masakit mong parte. Pero iyan ang katotohanan. Hindi ka karapat dapat makipaglaban sa akin. Ano bang ipinagmamalaki mo? Gunanfeng. Gusto mo palang pinapansin ka? Di ipaparamdam ko rin sa'yo. Ang pakiramdam na inaatake ng buong eskwelahan. MM. Hahaha. Hahaha. Ay, Hahaha. Young Master. Kahit si Guye, kaya mong suyuin. Bakit ikaw hindi? Kung ganoon kahalaga si Yin En, nakuha mo na siya. Hindi ka pa ba makakakuha ng karapatan sa mana? Emie. ang galing mo talagang magbigay ng ideya.
Mahirap ka nga, pero matalino ka. Hindi ba mayabang si Yang Ladiin? At gusto mo akong ipahiya? Eh di maghintay ka na lang. Naguluhin ka ng mga basura tulad ni Gunanfeng. Yaong Leji, nabura na ang video ni Yaong Master Gu. Nabura na ang video ni Yaong Master Gu. Ngayon, pinag-usapan na sa buong eskwelahan. Ang pananakit ni Gunanfeng sa'yo, wala siyang magawa. Para sa'yo, muntik na akong mamatay. Muntik na akong mamatay. Wala ka man lang bang pasasalamat? Mas magiging masunurin ako. Sa'yo lang ako susunod. Bakit walang response ang system? Sabi mo yan. Totoo ba yan? Mas obedient ka na kaysa dati. Bigyan kita ng opisyal na regalo. Gusto mo ba? Gusto mo pa rin ba? Naniniwala akong mabait siya. Huwag kang matakot. Mas mabilis kang gagaling pagkatapos ng injection. Sabihin mo sa akin. Totoong gusto mo yan. Gusto mo ba talaga? Gusto ko. Kung ganon, andaan mo. Ang nararamdaman mo kanina. Delikado to. Kung magpapakunwari ka pa sa akin. Kapag nahuli kita ulit. Hindi na ako bibitaw. Ito ay espesyal na ginawa ko para sa'yo. Kwintas na eksklusibo para sa tuta. Hindi mo ito pwedeng tanggalin. Kung wala ang permiso ko, Gex. Miss, malaki ang progress. Sa misyon ngayon, 40% na ang natapos. Pakisuri po. Tito Yin, pumunta ako para humingi ng tawad. Nanfeng, ang ingay sa school. Nasinaktan mo ang anak ko. Kung hindi makapagbigay ng paliwanag ang pamilyang Gu, pananagutin ko sila hanggang dulo. Tito Yin, mahal ko po talaga siya. Hindi ko inakala na ang pag-amin ko ay tatanggihan niya ng ganoon. Kung ganoon, si Enen ang walang pinag-aralan. Tito Yin, mabay si Enen. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Payagan niyo kaming magpakasal. Tumayo ka na. Kung wala ka nang gagawin, umuwi ka na. Huwag mong abalahin ang pahinga ko. Enen, malala ba?
May masakit pa ba sa katawan mo? Hindi ba kayo abala? May oras pa kayong mag-alala sa akin. Ikaw lang ang anak ng papa. Paano ko hindi alagaan? Maging mapagbigay ka, huwag mong sisihin si Leng Feng. Nagsorry na siya ng taos puso. Isinasaalang-alang ng papa ang business partnership ng dalawang pamilya. At pumayag na rin na ipakasal ka sa kanya. Magpakasal. Magpakasal. Ayon sa hula ng system, kung magpapakasal ako kay Gunanfeng, siguradong kamumuhian ako ni Guye. Hindi ba mas malapit na ako sa kamatayan? Bakit nyo ginagawang negosyo ang aking buhay? Yin Zoe, naisip mo ba ang nararamdaman ko? Ang ama mo ay para sa kapakanan mo lang. Si Gunanfeng ang panganay ng pamilyang Gu. Siya ang pinakamagandang pagpipilian sa buong Yuding. Kung hindi mo siya pipiliin, pipiliin mo ba ang mapanganib na mamamatay tao na si Guye? Siya ang pipiliin ko. Gusto ko ang mapanganib. Ikaw, ang tigas ng ulo mo. Bago ang engagement, hindi ka napapasok sa eskwela. Emye, Gusto mo akong ikulong. Guye. Urgent na impormasyon. Tinab-interesan ni Gunanfeng si Yin. Nakakuha siya ng business marriage. Malapit na silang mag-engage. ang kapangyarihan ng pamilyang Yin sa Yuding. Walang pamilya ang makakatalo. Kung magtatagumpay si Gunanfeng, masama ito para sa'yo. Mariin kong iminumungkahi na, gamitin mo ang iyong kagandahan para makipaglaban. Baka umangat ka bilang tuta. Sirain muna natin bago magsalita. Oh. Tatakas bang Miss Yin? Ha? Pervert. Lumayo ka sa akin. Gusto mo akong gamitin sa arranged marriage para pakatagin ang posisyon mo. Hindi mangyayari kahit kailan. Amy. Hahaha. Huwag kang magsalita ng ganyan. Si Guyi lumalapit sa'yo. May masama rin siyang bala. Kung mas matagal mo akong makasama, baka malaman mong mas mabuti ako sa kanya. Amy. Tingnan mo ang sweet ko. Dinalhan pa kita ng bulakla. Kapag nakikita kita, nasusuka lang ako. Guye. Ah. Yinen. Gusto mong dalhin na kita? Huwag ka nang magsayang ng oras, hindi mo siya madala. Yin-en, pinapayuhan kitang. Sumama na lang sa kasal. Dapat alam mo, higit kanino man, ang desisyon ng tatay mo ay hindi na mababago. Pigilan niyo siya. Habulin. Takbo lang talaga ang alam mo. Gusto mo ba akong mapagod ng husto? Sinunod na kita. Bakit ka pagalit? Bobong hindi maunong umintindi. Masaya ako. Masaya ako na. Gusto kong sumayaw para magdiwang. Pwede na ba? Ako, hindi ako marunong sumayaw. Siniseryoso lahat ng sinasabi. Ang inosente ng isip. Lalong nawawala ang pagiging kontrabida. Torp. Umalis ka.
MM. Sige na, maganda naman ang performance mo ngayon. Bigyan kita ng reward. Ano sa tingin mo? Dahil maganda ang performance mo ngayon. Bigyan kita ng reward. Ano sa tingin mo? Anong reward? Ito ang reward. MM. Ang sampal ay parusa. Ang halik ay reward. Kapag may ginawang mali, dapat tanggapin ang parusa. Kapag sumunod ka, may reward pa rin. Naiintindihan mo ba? Anong ginagawa mo? Ha? Bakit patuloy na tumutunog ang bracelet? Sirang-sira na yan, itatapon ko na para sa'yo. Huwag. Galing yan sa'yo, dapat pahalagahan. Ikaw. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Anong dahilan? Dadalhin kita para maggalamig. Saan tayo pupunta? Kayo, doon kayo sa kabila. Mga walang silbi. Kung hindi nyo mahanap si Miss, huwag na kayong bumalik. Tito Yin, huwag po muna kayong magali. Nalinlang lang po si NN ni Guyi, kaya siya naguguluhan. Bakit hindi po muna natin ipahayag ang balita ng kasal sa industriya? Kapag natukoy na ang petsa ng engagement, naniniwala akong may intindihan din ni NN. MM. May punto ka. Hindi na siya pwedeng magloko pa. Ipapaanunsyo ko agad sa sekretarya ang magandang balita. Salamat po, Tito. MM. Bakit ka tingin ng tingin sa akin? Maganda. Ang galing mo namang mangbola. Ang aga-aga, nanunuyo ka na sa akin. Nag-alala ka ba? Na pumayag akong magpakasal kay Gunanfeng. MEA. Miss, may problema. Kumalat na sa buong Yuxing. Ang balita ng kasal ng pamilya Guatin. Naglaro ng marumi. Ako na ang bahala sa kanya. Ang paggapaamo ay 40% pa lang kumpleto. Hindi stable ang estado ni Guyi, at may panganib na puluyan siyang maging kontrabida anumang oras. Kailangang iwasan na magkaharap sila ni Gunanfeng para hindi siya ma-stimulate. Ako na ang bahala dito. Huwag kang makialam. Pero, Walang pero. Gawin mo ang sinasabi ko. Huwag kang sumagot. Ah. Bilhan mo ako ng almusal. MM. Miss, bakit hindi mo? Pinatulong si Guye? Hindi siya angkop para dito. Kung imbestigahan ng patay niya, makakaapekto ito sa pagkuha niya ng mana. Kung gayon, ano ang gagawin mo? Maghanap ka ng ilang tao na may criminal record at hintayin sila sa banquet hall. Maggapanggap akong kumayag sa kasal. Tapos dadayain ko si Gunanfeng doon. At pagkatapos ay, pababayaan ko siyang mawala ng tahimik. Enye. Gunanfeng. Ang galing mo kalaga sa pagpapakasal sa akin. Para bang nakuha mo na ang pinakamalaking alas para sa mana. Ano pa ang magagawa ni Guye? Para sa'yo yan, gusto mo ba? Bigyan kita ng sampal para ipagdiwang ang kasal natin. Mahal kong mapapangasawa. Ang tapang mo, gusto ko yan. Mahal kong makapangasawa. Kung gayon,
ipaalam ko na rin sa'yo. Mamaya, pumunta ka sa kwarto ko sa hotel ng kasal. Sasabihin ko sa'yo, ano ba talaga ako? Sa wakas, nagising ka na. Kung alam mo lang sana noon, hindi sana nangyari ito. Anyway, Isang walang kwentang, malisyosong demonyo. Yin En, yan ang totoo mong iniisip, di ba? Nagpapanggap ka lang na mabait sa akin. Pero sa totoo lang, ikaw at ang mga nang api sa akin, ay walang pinagkaiba. Niloloko niya ako. Nagpapanggap na mabait sa akin. Dalhin si Gunanfeng sa tabing ilog. Saje, gagawin ko agad. Dapat sa wedding hotel tayo pupunta. Bakit sa tabing ilog tayo napunta? Nasaan siya? Guye. Ang lintik na siya ni, pinagtaksilan ako. Guye. Ang lintik na siya ni, pinagtaksilan ako. Gunanfeng. Hindi mo dapat ginugulo si Yin En. Ang labanan para sa mana. Oras na para matapos. Emie, Gusto mo akong patayin? Guye, may tapang ka ba? Kahit patayin mo ako, hindi ka pa rin palalampasin ng pamilyang Gu. Hahaha. Hindi ka rin magiging maayos. Malulunod ka. may ilang veterano na nakaposisyon sa madilim na bahagi ng banquet hall. Naghihintay sa inyong utos. Si Gunanfeng, gustong-gusto akong pakasalan. Bakit hindi pa rin siya dumarating? Nalaman niya ba ang plano ko? Malaking error sa programa. Malaking error sa programa. Master, nasa bingit na ng pagiging kontrabida si Guye. Ha? Impossible yan. Hindi ka rin magiging maayos. malulunod ka. Wow. Guye, akala mo ba wala akong paghahanda? Bago ako dumating, nagbadala ako ng location tracker sa tatay ko. Kung paatayin mo ako, hindi ka pa rin makakatakas. Guye. Kumalma ka. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag kang kumilos ng mag-isa? Bakit ka pa rin kumilos ng mag-isa nang hindi ko alam? Wala kang pakialam. Hahaha. Ano? Ang lakas ng loob mo. Ngayon pati ang mga sinasabi ko ay hindi mo nasusundin. Tao ako, hindi aso. Hahaha. Huwag mo akong lokohin. Nagmamadali kang pumunta rito. Hindi ba para iligtas ang Fayang mo? Na si Gunanfeng, sayang naman. Hindi mo ako mapipigilan ngayon. Ano bang pinagsasabi mo? Ibaba mo ang kutsilyo. Isa ka lang aso. Bitawan mo. System. Mabibigo na naman ang misyon ko. EMEA, si Master Huo ay likas na masama. Hindi ko siya kayang paamuin. Hindi ko bibitawan, hindi ko bibitawan. Patayin mo na lang din ako. Atayin mo ako. At itapon sa ilog, kaya mo ba? Ganoon ba kahalaga sa'yo si Gunanfeng? Para lang sa kanya, magpapakamatay ka? Hahaha. Nagbanggap lang akong pumayag kay Gunanfeng para palihim ko siyang matanggal. Tinutulungan kita. Niloloko mo ba ako? Ano pa ba? Akala mo ba talaga susuko ako sa'yo? Kaso may hindi sumunod. Sinira ang plano ko.
Patawad, natakot akong mawala ka. Walang nagpakita ng kabutihan sa akin kundi ikaw. Ako ang nagkamali. Saktan mo ako, murahin mo ako, okay lang. Hindi ba't ang yabang mo kanina? Hindi ba't gusto mong magkakamatay ako? Sage, ituloy mo. Ang ibinigay ko, hindi mo basta-basta itatapon. Nawala mo na. Ang ibinigay ko, hindi mo basta-basta itatapon. At hindi mo basta-basta makukuha. Nawala mo na. Sa akin ka, pakiusap. Alam ko na talagang nagkamali ako. Hindi na ako magiging padalos-dalos sa susunod. Walang susunod. Matagumpay na na-restart ang system. Naibalik ang data. Binabati kita, Master. 60% na ang natapos sa misyon. Lumuhod ka at magmuni-muni. Para sa akin ba yan? Ha? Yes. Eh, Linye. Nakita ko na ang dati mong. Ayon sa impormasyong nakuha ko sa sigaw. Karawan ni Guye ngayon. Opo, miss. Hindi mo na kailangang pumunta sa hotel para sa kasal. Bilhan mo ako ng cake. Opo. Pinapakain ng aso. Kung ang ula ay liham mula sa langit. Pwede bang pakinggan ulit ang iyong boses? Ah, Nakakainis. Huwag mong kunin. Patawarin mo ako, pwede ba? Sino ang nagsabi sa iyong pumasok? Umalis ka. Ayoko kang makita ngayon. Ibagsak mo yan. Akala mo patay na ako. Bakit hindi ka nagdala ng 2 insenso para sunugin? Tiningnan ko, sabi sa internet, ang paghingi ng tawad ay dapat bukal sa puso. At ang pagluhod ang pinakamataas na pagpapakita ng sinseridad. Kung luluhod ka sa iba, maaring maayos ang hindi pagkakaunawaan. Tumayo ka. Sabi ko tumayo ka. Tumayo ka. Hubarin mo ang damit mo. Sino ang gumawa nito? Sa lumang bahay, pinalayas ako ni Gulingkian. Lumuhod ka.
Kung masakit, matuto ka ng leksyon. Kung nakinig ka lang sana sa akin. Hindi ka sana mapapaalis sa Kyoto, di ba? Lumaki ka na. Huwag kang magalit. Magaling ka talagang maglambing. Pero huwag mong isipin na hindi ko alam kung anong binabalak mo. Kung gusto mong manatili, sa sahig ka matutulog. Alis ako. Takbo. Alalayan si Kuya Apa. Ahahaha. Takbo. Ah. Kailan ka umakyat sa kama ko? Magsalita ka. Kaya, anong ginagawa mo rito? Nag-sleepwalk ako kaninang madaling araw. Nag-sleepwalk kaninang madaling araw. Ang galing mo palagang gumawa ng eksena. Ninanakawan mo ba ako ng halik kagabi? Hindi. AMM. Hinawakan ko lang ang kamay mo. Akala ko kung gaano ka kagaling. Hindi ka pa ba gising? Nakalimutan mo na ba ang iyong pagkatao? Hindi. Kung gayon, sabihin mo sa akin. Kanino ka? Kay Yin-en. Ako ang manugang ni Yin-en. Mali ang sagot. Ano ka sa akin? Tuta. Pinapatawad kita. Huwag mo nang ulitin yan. Ang kanta natin. Ay, Love you. Oh, may lakas ka pa palang bumalik. manahimik ka. Ang ingay mo. Gunanfeng, bakit hindi ka na lang nagtagal sa ospital? Ikaw, Anong ipinagmamalaki mo? Magkaalyansa pa rin tayo sa kasal. Tuloy pa rin ang engagement. Hindi ka makakatakas. Aye, huwag kang magdadala sa emosyon. Ikaw naman, tulungan mo lang si kuya. Naalagaan si Ete. Kasi, pamilya naman tayo. Sabi ko natutulog ako. Umalis ka. Alis na nga, bakit ka gali? May naisip ako na magandang solusyon. Matutuwa ka rito. Ang alawang young master. Malaki ang tiwala sa iyo ni Gunanfeng. Gusto kong gumawa ka ng bitag para akitin siya. At gumawa ng isang iskandalo. Pag-isipan mo, gusto mo bang makipagtransaksyon? Hindi ako kumakampi kahit kanino.
Interes lang ang tinitingnan ko. Young Master Gu, anong maibibigay mo sa akin? Deal. Kinuha mo ang gamit ko. Kung hindi mo magawa ng maayos, alam mo ang mangyayari. Kapag nakuha mo ang mga litrato, ipadala mo muna kay Insui. Margo, disiplinahin mo ng maayos ang anak mo. Kalimutan na ang kasal. Hindi ba't may sarili kang desisyon? Nakita na rin ni Papa ang balita. Ang kasal ay hindi ko napag-isipan ng mabuti. Kinansela na. Ikaw, Hindi ba't kailangan kong pumunta para maging kabit ni Gunanfeng? Hindi ba susunduin mo ako para sa engagement? Bakit nagbago ang isip mo? nagkamali rin si Papa kay Gunanfeng. Hindi ko alam na malikot siya at nakikipagrelasyon sa iba. Kung hindi, hinding-hindi ako papayag. Papa, taos-puso akong humihingi ng tawad. Hindi na kailangan ang tawad. Sana sa susunod, tanungin mo muna ang opinyon ko. Magaling ang ginawa mo ngayon. Napakatalino ng diskarte mo. Matapos lumabas ang iskandalo ni Gunanfeng, malaki ang nawala sa kanya. Malaki ang lugi niya. Kailangan lang dagdagan ng kaunting apoy. At susuko na sigulintian sa kanya. Ma'am, Bigyan mo ako ng gantimpala. Dahil maganda ang performance mo ngayon, bigyan kita ng gantimpala. Ano sa tingin mo? Anong gantimpala? Ito ang gantimpala. AMM. Ang sampal ay parusa. Ang halik ay gantimpala. Kunin mo mismo. how can I be sure? Kinagat mo ako. Iniisip mo ba talaga na aso ka? Hindi marunong humalik. Hindi marunong humali. Maghanap ka ng iba na pagrakisan. Bumalik ka sa akin kapag marunong ka na. Gusto kong sayo mag-practice. Alam mo ba ang sinasabi mo? Subukan mong humingi ulit. Kailangan mo nang umuwi. Hindi ako alis. Gusto kong matulog kasama ka. Hindi pwede. Hindi tayo magkasintahan. At wala tayong kasunduan sa kasal. Binabastos mo ako ngayon. Kung gayon, pwede ba akong maging kabit? Anong klaseng pag-iisip yan? Normal akong tao. Wala akong interes mag-alaga ng kabit. Pwede, yan bilang reward sa tuta.
Extra yan. At depende sa susunod mong performance. Pwede bang advance? Hindi. Nang araw na yon, umulan. Sa isang iglap. Ang mga tsismis tungkol kay Gunanfeng ay kumalat na ng husto. Ang mga illegal na kumpanya sa ilalim ni Gulinchan ay na-raid na ang ilan. Panahon na para tapusin ang labanang ito ng mga parasito. Ano to? Mga dokumentong ninakaw ko mula sa sigaw na magpapatunay na si Gulinchan ay nagre-research ng illegal na bagay. Saludo ako. Ikaw talaga. Naplano ng matagal para sa huling ata. Para patayin silang dalawa. Kapag nakuha ko na ang mana, magsumbong ka sa istasyon ng pulis. Walang silbing emosyon na. Ah. Para iligtas si Guye. Para sa kasal sa pamilyang Yin. Ngayon sa internet, puro tsismis na tungkol sa inyo. Nabulgar ang negosyong yan. Halos maimbestigahan ako. Lahat yan, pakana ng bayan na yan. Pinatalsik ko na siya. Walang silbi ang pagbabayad puri. Nasayang lang ang pagkapalaki ko sa'yo. Simula ngayon, si Ayan na ang pinakakarapat dapat na tagapagmana. Bakit? Bakit siya ang makakakuha ng pamilya? Ha? Pwede nang kumilos. Ikaw, Tingnan mo ang mukha mo. Kaya mas malakas si Ayan kaysa sayo. Malakas siya, pero hindi ibig sabihin. Siya na ang huling mananalo. Hindi ako susuko. Naayos mo na ang problema ng pamilyang Gu. Naging tagapagmana ka. Kaya ka nagmamayabang sa akin. kukunin ko ang premyo ko. Ganoon ka ba kadesidido? Na makatulog kasama ako. Gusto kong matulog kasama ka. Para hindi ako bangungutin. Ang ganda ng pangarap mo. Matulog ka sa guest room. Wala akong oras para sa'yo. Kung hindi ka sasagot, ako na lang ang magbibigay ng premyo sa sarili ko. Ano ang ginagawa mo ng patago? Ayoko sa guest room. Gusto ko sa kama mo. Huwag kang sumobra. Hahalikan mo pa rin ba ako ng patago? Naglakas loob kang umamin, pero natatakot ka. Masyado ba akong mabaik sa'yo kamakailan? Kaya naglakas loob ka pa rin. Kuya, Mabaik na puta na hindi nagsisinungaling. Maaring bigyan ng espesyal na gantimpala minsan. Matulog ka sa tabi ko. Ayaw mong umalis. Titira ka sa bahay ko. gusto kong makita ang tatay mo.
Hindi ka ba nabastos kamakailan? Puntahan mo ang tatay ko para makagalitan. Ako. Gusto kong pakiusapan ang tatay mo. Napayagan kang magpakasal sa akin. Magpakasal. Gusto mo ako? Gusto kita. Alam mo ba kung ano ang gusto? Nagsasalita ka lang ng kung ano-ano. May itsura ka pa ba ng tuta? Sino ang nagturo sa'yo? Alam ko. Ang paggusto sa'yo ay hindi na kailangang ituro. Ito ang aking likas na ugali. Binabati kita, Master, sa iyong hindi inaasahang gantimpala. Si Guye ay kusang sumuko. Ang pagkumpleto ng misyon ay 80% na. May posibilidad na siya ay ganap na malinis. Mangyaring ipagpatuloy ang iyong huling pagsisikap. Kung ganoon, ikaw na ang makipag-ugnayan sa tatay ko. Abangan natin. Hintayin mo ako. Gunanfeng, paano ka naglakas loob na bumalik sa pamilyang Yin para gumawa ng gulo? Gusto mo bang mamatay? Siyempre, mahal ko ang buhay ko. Gusto lang kitang imitahan. Ito ang mangyayari sa sinumang kumakalaban sa akin. Emie. Hindi ko talaga inakala na mapupunta sa iyo ang Gu Corporation. Napahanga mo ako. Pwede ko ring ibigay sa iyo ang korporasyon. Ang gusto ko lang ay si Yin En. Pero malinaw na, ginagamit mo lang ang anak ko bilang piyesa. Bakit ka nagkukunwaring nagmamahal? Siya ay isang piyesa. Pero ngayon, kahit nasa bingit ng kapahamakan, hindi ko ginamit ang perang ito. Sa halip, pinrotektahan ko siya. Siya ang gumagabay sa bawat hakbang ko. Handa akong isakripisyo ang buong chessboard para sa kanya. Hindi ka nagsisinungaling. Nakita ko na. Karapat-dapat ka kay En ngayon. Hindi ako tutol. Hindi ko rin alam kung kailan nagsimula. Mula sa pagiging mangangaso, naging biktima ako na sunod-sunuran. Pero hindi ko kinasusuklaman ang pakiramdam na ito. Kundi masaya pa siya. Guye ang yaong ladi. Gunanfeng. Gusto mo akong gamitin para pigilan siya. Hindi ka ba masyadong bata? Dapat matagal ko nang ginawa to. Kung hindi ka lang nakialam, ang posisyon ng tagapagmana ay dapat sa akin. Alam mo ba kung bakit ko ito pinili? Dahil ang lugar na to ay imbierno para kay Guye. Iwan ko siya rito. Guye. Manatili ka diyan. Kung hindi, patayin ko siya. Alam mo yan. Hahaha. Pakawalan mo siya. AMEA. Basta't maging masunurin ka. Ibabalik ko ang iyong ladi. Nang walang galos. Ano ang ibinigay mo sa kanya? Ito ang bagong gamot na inimbento ni Gulintian.
Pagkatapos iturok, magkakaroon ng nerve paralysis. At magde-deteriorate ang mga limbs. Hindi magtatagal. Magiging basura ka na. Guye. Guye. Guye, ayokong yumuko ka. Hindi ako tulad mo. Umalis ka na, bilis. Hindi kita kailangan. Yumuko ka sa isang basura tulad ni Gunanfeng. Kung hindi, hindi ka karapat-dapat maging aso ko. Healing. Ha? Guye. Ah. Guyan. Eh. Halika. Guyuan. Patayin mo siya. Molto. Tingnan mo kung sino ako. Tingnan mo ng mabuti. Ah. 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 Ha. Ngayon, ako ang iyong Fianc. Hindi aso. Kinilala na ako ng tatay mo. Ita. Guyan, hindi mo ako pwedeng patayin. Kahit ikaw pa ang tagapagmana, hindi pa rin kita palalampasin. Pero nagbabayad na siya ng kasalanan. Aye, ang mga tao sa negosyo. Madumi ang kamay at puso. Malupit kumilos. Dapat masanay ka na. At ipakita mo sa akin ang resulta. Sayang, hindi mo na makikita. Hindi ako magiging, gaya ng inaasahan mo. Dahil hindi papayag si Yin En. Ginoong Gu, magandang araw po. Nakakuha po ang Public Security Department ng ulat. Nasangkot po kayo sa paggamit ng pangalan ng pribadong paaralan para mag-imbestiga ng iligal na gamot. Sumama po kayo sa amin para sa investigasyon. Ang dami kong oras na ginugol para sanayin ka. Tapos sisirain mo lang, dahil sa isang babae. Guye. Ayos ka lang ba? Pinag-alala mo ako. Sapat na. Miss, nasugatan ang lalamunan ni Yang Master Gu. Kailangan niya ng pahinga para gumaling. Huwag kang mag-alala, hindi siya magiging pipi. Pagkagising, humingi agad ng gantimpala. Takot kang hindi ako magbayad. Bitawan mo. Sinasamantala mo ba ako? Bitawan mo. Hindi pa ako nakakita. Ngayon kung saan lumitaw ang aurora. Ang lamig sa Chongqing.
Hindi ka na magkakaroon ng bangungot. Sinira ko na ang lugar kung saan ka nakulong ng 10 taon. Guye. Simula ngayon, malaya ka na. Bakit ka umiiyak? Gusto mo bang lambingin kita? Isang halik na walang hanggan. Ano ang iniisip mo? Isulat mo para sa akin. Nanito lang ako sa harap mo. Kailangan pa bang isipin? May sakit ba ang utak mo? Kung gayon, isipin mo hanggang mamatay ka. Maligayang pagdiriwang. Nakumpleto ng host ang misyon. Matagumpay na napapaamo. Nalutas ang krisis. Hindi ka nasasaktan ni Huye. Sa halip ay poprotektahan ka niya palagi. Hindi naman siya masama. Siya lang ang tanging matatag na pumili sa akin. I just want to let you know that. Ang halik na ito ay may ibang kahulugan at gantimpala. Ibig sabihin, gusto kita. Naalala mo ba? Ang pagmamahal mo sa akin. Naalala ko,